Habang tumatanda, natural na bumabagal ang metabolismo at nababawasan ang mass ng kalamnan, partikular sa bahagi ng ibabang katawan. Ayon sa mga pag-aaral, ang binti ay isa sa mga unang bahagi ng katawan na naaapektuhan ng age-related muscle loss o sarcopenia. Ang panghihina ng binti ay maaaring magdulot ng kawalan ng balanse, panganib ng pagkahulog, at pagbaba ng kalidad ng buhay. Gayunpaman, may mga pagkaing sinusuportahan ng siyensya na makatutulong sa pagpapanatili ng lakas ng binti sa mga senior. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 10 uri ng pagkain na inirerekomenda ng mga eksperto upang suportahan ang kalusugan ng kalamnan at buto sa katandaan. Ang madahong gulay tulad ng spinach, espinaca, kale, at repolyo ay may mataas na nilalaman ng nitrates, potassium, magnesium, calcium, at vitamin K, mga micronutrient na may mahalagang papel sa pagpapanatili ng lakas ng kalamnan at tibay ng buto. Ayon sa isang pag-aaral na isinagawa ng Baker Heart and Diabetes Institute sa Australia 2021, ang regular na pagkonsumo ng nitrate-rich vegetables ay may positibong epekto sa pagganap ng kalamnan, lalo na sa ibabang bahagi ng katawan. Sa naturang pag-aaral na sumuri sa higit 3,700 katao na may edad 50 pataas sa loob ng 12 taon, napag-alamang ang mga individual na may mas mataas na nitrate intake mula sa gulay ay may mas mataas na lakas ng binti at bilis sa paglalakad kumpara sa mga may mababang nitrate intake. Ang dietary nitrates mula sa gulay ay naiiba sa mga synthetic nitrates mula sa mga processed meats. Sa katawan, ang mga nitrates ay nagiging nitric oxide na siyang tumutulong sa pagpapalawak ng mga ugat vasodilation. Ang prosesong ito ay mahalaga upang mapabuti ang sirkulasyon ng dugo at mapanatili ang sapat na supply ng oxygen at nutrients sa mga kalamnan ng binti. Ang kakulangan sa oxygen supply sa kalamnan ay isa sa mga dahilan ng maagang pagkapagod at kahinaan sa paggalaw ng mga matatanda. Bukod dito, ang vitamin K na matatagpuan sa mga gulay na kulay berde ay mahalaga sa kalusugan ng buto. Ayon sa Framingham Offspring Study 2006, ang mga matatanda na may sapat na antas ng vitamin K sa kanilang dieta ay may mas mababang insidente ng hip fractures. Ang calcium at magnesium naman ay tumutulong sa normal na function ng kalamnan at nerve conduction. Kapag kulang sa magnesium, maaaring lumitaw ang sintomas ng muscle cramps o paninigas ng binti, na karaniwang reklamo sa mga nakatatanda. Isang dagdag na benepisyo ng madahong gulay ay ang kanilang mababang calorie content at mataas na fiber, na tumutulong sa pagkontrol ng timbang, isang mahalagang aspeto rin sa pagpapanatili ng kalusugan ng kasukasuan, lalo na sa tuhod at balakang. Ayon sa World Health Organization (WHO), ang sobrang timbang ay isa sa mga pangunahing risk factor sa degenerative joint diseases gaya ng osteoarthritis. Para sa mga matatanda, inirerekomenda ng Dietary Guidelines for Americans 2020-2025 na kumain ng hindi bababa sa 1.5 hanggang 2 tasa ng gulay kada araw, kabilang ang madahong berde. Maaaring isama ito sa sopas, salad, pinasingawang putahe, o smoothie, depende sa kagustuhan at kakayahang ngumunguya. Sa kabuuan, ang regular na pagkain ng madahong gulay ay hindi lamang nakatutulong sa pananatili ng lakas ng binti, kundi nagbibigay din ng malawak na proteksyon laban sa iba't ibang kondisyon na nauugnay sa pagtanda. Sa pamamagitan ng simpleng pagdaragdag ng mga gulay sa pang-araw-araw na pagkain, maaaring magkaroon ng konkretong epekto sa mobility, balanse, at pangkalahatang kalidad ng buhay ng mga senior
Ang mga uri ng isda tulad ng salmon, sardinas, at mackerel ay kinikilala sa larangan ng nutrisyon bilang pangunahing pinagkukunan ng omega-3 fatty acids, partikular ang eicosapentaenoic acid EPA at docosahexaenoic acid DHA. Ang mga sangkap na ito ay may kilalang anti-inflammatory properties na mahalaga sa pagpigil ng chronic inflammation, isang kondisyon na konektado sa pagkapinsala ng kalamnan at kasukasuan sa mga matatanda. Ayon sa isang randomized controlled trial na inilathala sa American Journal of Clinical Nutrition 2015, ang mga matatandang may edad 60 pataas na uminom ng fish oil supplement na may mataas na EPA at DHA sa loob ng 6 na buwan ay nakaranas ng makabuluhang pagtaas sa muscle strength, partikular sa thigh muscle area. Ang pag-aaral na ito ay nagpapatunay na ang omega-3 ay may papel sa pagpapalakas ng kalamnan sa pamamagitan ng pagsuporta sa muscle protein synthesis, isang proseso na natural na bumababa habang tumatanda. Bukod pa rito, ang omega-3 ay napatunayan na nakatutulong sa kalusugan ng mga kasukasuan. Ayon sa Annals of the Rheumatic Diseases 2010, ang regular na pagkonsumo ng omega-3 fatty acids ay maaaring makabawas sa joint stiffness, pananakit, at progression ng osteoarthritis, isang karaniwang kondisyon sa mga nakatatanda na nagdudulot ng limitasyon sa paggalaw, lalo na sa balakang at tuhod. Sa ganitong paraan, ang omega-3 ay hindi lamang nakatutok sa kalamnan, kundi pati sa pagpapanatili ng flexibility at mobility. Mahalaga ring banggitin na ang isda ay isang mataas na kalidad na source ng complete protein na kinakailangan upang mapanatili ang muscle mass. Ayon sa European Society for Clinical Nutrition and Metabolism ESPEN 2019, ang mga matatanda ay nangangailangan ng 1.0–1.22 gramo ng protina kada kilo ng timbang bawat araw upang mapigilan ang sarcopenia. Sa pamamagitan ng pagdagdag ng oily fish sa dieta ng hindi bababa sa 2 beses sa isang linggo, maaaring makamit ang sapat na antas ng protina at omega-3 na kailangan ng katawan. Para sa mga hindi sanay kumain ng isda o may limitasyon sa access, maaaring isaalang-alang ang supplementation sa ilalim ng gabay ng healthcare provider. Subalit, mas mainam pa rin ang pagkuha ng nutrients mula sa natural na pagkain dahil sa kasamang iba pang benepisyong nutrisyonal gaya ng selenium, vitamin D, at B12. Lahat ay may papel din sa kalusugan ng kalamnan at nerve function. Sa kabuuan, ang mga isdang mayaman sa omega-3 ay isang praktikal at epektibong bahagi ng diet na makatutulong hindi lamang sa pagpapalakas ng binti, kundi sa pangkalahatang kapasidad ng paggalaw ng mga senior. Ang pagsasama ng isda sa regular na pagkain ay isang simple, ngunit epektibong hakbang tungo sa mas malusog na pagtanda. Ang gatas at mga produktong gatas tulad ng yogurt at keso ay matagal nang kinikilala bilang pangunahing pinagmumulan ng calcium, protina, at vitamin D, 3 mahahalagang sangkap sa pagpapanatili ng kalusugan ng buto at kalamnan, lalo na sa mga taong lampas 60 taong gulang. Ayon sa National Institutes of Health NIH, ang kakulangan sa alinman sa mga nutrients na ito ay maaring magdulot ng mabilis na pagkawala ng bone mass, panghihina ng kalamnan, at mas mataas na panganib ng pagkahulog o fracture. Sa isang longitudinal study na isinagawa sa Australia noong 2020 na pinamagatang The Milk in Life Study, natuklasan na ang mga matatandang may mataas na intake ng dairy products ay may mas mababang incidence ng falls at fractures sa loob ng 2 taon ng follow-up. Ayon sa mga mananaliksik mula sa New England Journal of Medicine, ang calcium at vitamin D
ay may synergistic effect. Ang vitamin D ay tumutulong sa mas epektibong pagsipsip ng calcium mula sa pagkain na mahalaga sa pagpapatibay ng mga buto. Bukod sa calcium at vitamin D, ang gatas ay mayaman din sa high-quality protein, partikular ang casein at whey protein. Ang dalawang uri ng proteinang ito ay madaling natutunaw at mabilis na ginagamit ng katawan upang suportahan ang muscle protein synthesis. Ayon sa isang pag-aaral mula sa Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle 2017, ang mga matatandang may sapat na protina sa dieta ay may mas mabagal na rate ng sarcopenia at mas mataas na functional capacity tulad ng bilis sa paglalakad, kakayahang umakyat ng hagdan, at lakas ng grip. Ang isa pang mahalagang sangkap sa gatas ay vitamin B12 na tumutulong sa tamang paggana ng mga ugat. Kapag ang nerve conduction ay bumagal, maaaring magresulta ito sa mahinang koordinasyon ng mga binti at mas mataas na panganib ng disbalanse. Ito ay mahalagang isaalang-alang sa edad na 60 pataas. Dahil ang natural na kakayahan ng katawan na sumipsip ng vitamin B12 mula sa pagkain ay bumababa sa pagtanda. Para sa mga senior na may lactose intolerance, maaaring piliin ang lactose-free dairy products o mga alternatibo gaya ng fortified soy milk. Basta't ito ay may katumbas na dami ng calcium at vitamin D. Sa mga bansang may limitadong access sa gatas, mahalagang tingnan ang label ng mga produkto upang matiyak ang nutrient content na sapat sa pang-araw-araw na pangangailangan. Inirerekomenda ng Dietary Guidelines for Americans 2020-2025 na ang mga matatanda ay kumain ng 3 servings ng dairy products kada araw na maaring hatiin sa anyo ng gatas, yogurt o keso. Halimbawa, ang isang baso ng gatas 240 ml/months, isang maliit na cup ng yogurt 150-200 grana, at isang hiwa ng keso 30 gumaon ay maaaring makabuo ng sapat na intake para sa isang araw. Sa kabuuan, ang gatas at mga produktong gatas ay nagbibigay ng komprehensibong suporta sa kalusugan ng buto at kalamnan ng mga nakatatanda. Ang kanilang regular na pag-inom ay isang simpleng hakbang upang mapanatili ang lakas ng binti, maiwasan ang pinsala at mapabuti ang kakayahang gumalaw ng ligtas at may kumpiyansa sa pang-araw-araw na buhay. Ang saging ay isa sa mga prutas na madaling hanapin, abot kaya, at may mataas na halaga sa nutrisyon. Partikular, ito ay mayaman sa potassium, isang mahalagang mineral na gumaganap ng kritikal na papel sa balanse ng electrolytes, function ng kalamnan, at pagpapadaloy ng nerve impulses. Sa mga matatanda, ang regular na pagkonsumo ng potassium-rich foods tulad ng saging ay maaaring makatulong upang maiwasan ang muscle cramps, paninigas ng binte, at maagang pagkapagod ng lower limbs. Ayon sa National Health and Nutrition Examination Survey NHANES, noong 2016, tinatayang higit sa 90% ng matatandang Amerikano ay hindi nakakamit ang inirerekomendang dietary intake ng potassium na nasa 2,600-3,400 mmol bawat araw depende sa edad at kasarian. Ang kakulangan sa potassium ay maaaring magdulot ng kondisyon na tinatawag na hypokalemia, na nagiging sanhi ng panghihina, pagkapulikat ng kalamnan, at minsan ay arrhythmia sa puso. Sa isang clinical review na inilathala ng American Journal of Physiology, Cell Physiology 2015, ipinaliwanag na ang potassium ay mahalaga sa pagpapahinga at pag-urong ng mga kalamnan, kabilang ang skeletal muscles sa binti. Kapag mababa ang potassium level sa dugo, nagiging mahirap para sa mga kalamnan na makontrata ng maayos.
na nagre-resulta sa mahinang paglakad, hindi matatag na pagkatayo, at mas mataas na panganib ng pagkadapa sa mga senior. Bukod sa potassium, ang saging ay may taglay ding magnesium, vitamin B6 at maliit na halaga ng vitamin C. Lahat ng ito ay may kaugnayan sa nerve function at energy metabolism. Ang magnesium ay kilala sa kakayahang maiwasan ang muscle cramps, habang ang vitamin B6 ay sumusuporta sa production ng neurotransmitters na responsable sa tamang koordinasyon ng galaw. Ang isang medium-sized na saging ay may humigit kumulang 450 mg ng potassium, na maaaring makabuo ng 10–15% ng pang-araw-araw na pangangailangan. Sa pagsama ng 1–2 piraso ng saging kada araw sa dieta, maaaring makatulong ito sa pagpapanatili ng electrolyte balance at sa pagpigil ng biglaang panghihina ng binti, lalo na sa mga senior na umiinom ng diuretics o may kondisyon gaya ng hypertension at type 2 diabetes na maaaring magpabilis ng potassium loss. Isinasaalang-alang din ang accessibility. Ang saging ay madaling isama sa pagkain ng mga matatanda. Maaari itong kainin bilang merienda, ihalo sa oatmeal, o gawing bahagi ng smoothie na may gatas o yogurt upang dagdagan ang protina at calcium. Sa kabuuan, ang saging ay hindi lamang praktikal, kundi epektibong pagkain para sa mga senior na nais mapanatili ang lakas ng kanilang binti at maiwasan ang mga sintomas ng potassium deficiency. Sa tulong ng tamang pagkain na may sapat na potassium, maaring masiguro ang maayos na paggalaw, balanse, at mas ligtas na araw-araw na aktibidad para sa mga nasa edad 60 pataas. Ang tofu at mga legum gaya ng munggo, kidney beans, at lentils ay kabilang sa mga pangunahing pinagkukunan ng plant-based protein na may mataas na nutritional value para sa mga matatanda. Sa edad na lampas 60, ang kakayahan ng katawan na bumuo at magpanatili ng mass ng kalamnan ay unti-unting bumababa, isang proseso na tinatawag na sarcopenia. Upang kontrahin ito, mahalagang magkaroon ng sapat na protina sa araw-araw, at ang tofu at legum ay nagbibigay ng abot-kaya at epektibong solusyon. Ayon sa Journal of Nutrition 2020, ang regular na pagkonsumo ng plant protein ay may positibong epekto sa muscle mass preservation sa mga matatandang populasyon. Sa nasabing cohort study na may mahigit 3,000 kalahok na may edad 60 pataas, ipinakita na ang mga individual na may mataas na intake ng plant protein ay may mas mataas na muscle strength at mas mababang insidente ng physical frailty kumpara sa mga may mababang protein intake. Ang tofu ay ginawa mula sa soybeans at may taglay na complete protein. Ibig sabihin nito ay naglalaman ito ng lahat ng 9 na essential amino acids na kailangan ng katawan. Sa bawat 100 gramo ng tofu, mayroong humigit kumulang 8–10 gramo ng protina. Kasama rin ang calcium, iron, at magnesium, mga mineral na kritikal sa pagpapanatili ng lakas ng buto at kalamnan. Ang calcium at magnesium ay tumutulong sa normal na muscle contraction, habang ang iron ay mahalaga para sa oxygen transport sa kalamnan na nag-iimpluwensya sa endurance at functional performance ng binti. Bukod sa tofu, ang mga legum ay mahusay ding mapagkukunan ng complex carbohydrates at dietary fiber na nagbibigay ng matagal na enerhiya at suporta sa kalusugan ng bituka. Ang dietary fiber ay nakakatulong din sa pagkontrol ng blood glucose level, isang mahalagang aspeto para sa mga matatandang may diabetes o insulin resistance na konektado rin sa muscle degradation.
isang systematic review na inilathala sa Nutrients 2019 ang nagsabi na ang kombinasyon ng plant-based protein intake at regular na light resistance exercise ay nagpapabuti sa functional outcomes sa mga matatanda. Kabilang ang bilis ng paglalakad, kakayahang umakyat ng hagdan, at pagbabawas ng panganib ng pagkadapa. Para sa mga senior na may dietary restriction sa karne o nais magbawas ng saturated fat intake, ang tofu at legumes ay nagbibigay ng kapaki-pakinabang na alternatibo. Maaari itong isama sa iba't ibang putahe tulad ng ginisang munggo, nilagang beans, o steamed tofu na sinamahan ng madahong gulay, isang kombinasyon na hindi lamang masustansya, kundi madaling ihanda. Ayon sa Dietary Reference Intakes ng Institute of Medicine, ang matatanda ay inirerekomendang magkaroon ng 1.0–1.2 gramo ng protina bawat kilo ng timbang kada araw upang maiwasan ang muscle wasting. Sa pamamagitan ng regular na pagkain ng tofu at legumes, maaaring makamit ng mga senior ang sapat na protina para sa kanilang edad nang hindi kinakailangang umasa lamang sa karne o dairy products. Sa kabuuan, ang tofu at mga legume ay nagbibigay ng plant-based na alternatibo na may sapat na nutrisyon upang suportahan ang kalusugan ng binti sa pagtanda. Ang kanilang mataas na protina, mababang saturated fat, at mayamang micronutrient profile ay ginagawa silang mahalagang bahagi ng isang balanseng diet para sa mga taong nais panatilihin ang lakas, balanse, at kakayahang gumalaw ng malaya. Ang panghihina ng binti sa pagtanda ay isang pangkaraniwang hamon, ngunit hindi ito kailangang tanggapin bilang isang hindi maiiwasang bahagi ng buhay. Sa tulong ng tamang nutrisyon, gaya ng madahong gulay, isdang mayaman sa omega-3 gatas at mga produktong gatas, saging, at plant-based protein mula sa tofu at legumes, maaaring mapanatili ang lakas, balanse, at kakayahang gumalaw ng mga matatanda. Lahat ng ito ay suportado ng siyensiyang medikal at maaring isama sa araw-araw na pagkain bilang bahagi ng isang pangmatagalang estratehiya para sa kalusugan ng lower body. Mahalaga ring isaalang-alang ang kabuuang lifestyle ng senior adults, sapat na protina, aktibong pisikal na pamumuhay, at regular na check-up para sa bone density at muscle strength. Kung may mga kasalukuyang kondisyon tulad ng diabetes, hypertension, o osteoporosis, mainam na kumonsulta muna sa healthcare provider bago baguhin ang diet. Kung nakita ninyong kapaki-pakinabang ang impormasyon sa video na ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa aming channel, at i-share ito sa inyong pamilya o kaibigan na nasa edad 60 pataas. Nais din naming marinig ang inyong karanasan. I-comment sa ibaba ang pagkain na pinaka-regular ninyong kinakain mula sa listahan. O kung may iba pa kayong tips para sa pagpapalakas ng binti sa katandaan.